Hi mga idolo, Nicolas TV here. Ito ang channel na puro R na may konting istorya. Nagbabalik na naman ang mga istorya ng misteryo ng buhay o mga imposible na naging posible. Kaya samahan niyo ako sa buong istorya to hanggang sa dulo. Ang patungkol sa istorya na to, ang lalaki raw ang may sala sa pagkawala ng buhay ng sariling kapatid. Isang nakakalungkot na pangyayari pala ang mabubunyag. Kakalipat pa lang ni Hannah sa apartment ng pag-aari ni Leo. Sa una ay ayaw niyang tumira sa nililipatan niya dahil bukod sa luma na ang apartment na iyon ay nakakatakot pa. Ngunit wala siyang magawa dahil ito lang ang pinakamalapit na pinagtatabuhuan niyang call center. Madilim kasi ang daraanan bago makarating sa kanyang kwarto sa ika-4 na palapag. Mag-isa lang siyang umuupo pa roon at walang ibang kasama. Kinakabahan talaga ako sa lugar na ito. Parang may something wika ng dalaga sa sarili. Minsan ay natatakot din siya sa may-ari ng apartment na si Leo. Dahil bukod sa palagi itong naglalasing tuwing gabi, ay masama pa kung nakatingin sa kanya ang binata. Diyos ko, at nakakatakot din ang lalaking ito. Kung maiba lang sana akong mauupahan na malapit sa pinagtatrabahuan ko, edi sana ay hindi ako napunta sa creepy place na ito. Bulong pa niya sa sarili. Isang araw ay may nakita siyang dalagita na nakaupo sa hagdan. Dahil nagmamadali siya, ay tinirayan niya ito. Miss, excuse me nga, at aakyat ako. Tumingin lang sa kanya ang dalagita at maya-maya ay hinila nito ang kanyang braso paitaas ng hagdan. Nagulat si Hannah sa ginawa sa kanya nito. Teka, saan mo ba ako dadalhin? Sino ka ba? Dinala siya nito sa ika-4 na palapag ng apartment kung saan naroon ang kwarto niya. Pumasok sila sa pinakadulong kwarto. Nakita ni Hannah na isang lumang kwarto na pinalilibutan ng mga alikabok. Itinuro ng dalagita ang isang lumang aparador na naroon. Bakit mo ako dinala rito? At ano ang mayroon dyan sa loob ng aparador? Tanong niya. Hindi umimik ang dalagita. Maya-maya ay hinila na naman siya nito sa tabi ng bintana. Nakita nila sa ibaba ang naglalakad na si Leo na papasok sa loob ng apartment. Itinuro ng dalagita ang lalaki na parang may gustong ipahiwatig. Si Leo yan Nako, ewan ko ba pero natatakot talaga ako sa kanya, sabi niya sa dalagita. Pero, teka, bakit ba talaga tayo narito? Magsalita ka naman. Pepe ka ba? Takang tanong niya rito. Hindi pa rin nagsalita ang dalagita nang bigla itong tumakbo palayo sa kanya at lumabas sa lumang kwarto. Pinilit niyang habulin ito, ngunit bigla itong nawala sa paningin niya. Nang sumunod na araw ay may nakilala siyang matandang babae na nag-aayos ng mga bagahe nito sa labas ng apartment. Dahil nakita niyang tila nahihirapan ito, tinulungan niya ang matanda. Tulungan ko na po kayo, Lola. Naku, iha, salamat iha. Dito ka rin ba umuupa? Tanong ng matanda. Opo, kakalipat ko lang po nung nakaraang araw, sagot niya. Ako naman ay alis na, sagot nito. Ha? Bakit naman po? Matagal ko na talagang gustong umalis dyan. Mabuti nga at nakahanap na kami ng asawa ko ng malilipatan. May nakapagsabi kasi sa akin na masamang tao raw ang binata na may-ari ng apartment. Sumbong nito. Ano po? Si Leo? Masamang tao? Ayon sa mga kwento-kwento, dahil sa sobrang kalasingan ay napaslang niya ang sariling kapatid. Ngunit, hindi naman siya nakulong dahil walang matibay na ebidensya, iha. Bunyag ng matanda. Mas lalong natakot si Hannah sa nalalaman.
Kaya kung ako sa iyo, maghanap ka na ng bago mong lilipatan at umalis ka na dyan. Hanggang sa pagpasok sa apartment ay hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng matanda. Bigla niya tuloy naalala ang dalagita na nakita niya at nagsama sa kanya sa isang lumang kwarto. Itinuro nito ang lumang aparador at ang may-ari ng apartment na si Leo. Naisip niya na baka may nalalaman ito sa kinuwento sa kanya ng matanda. Ngunit saan niya hanapin ang dalagita? Saang kwarto sa apartment na iyon ito nangungupahan? Alangang isa-isahin pa niya bawat kwarto para mahanap ito. Pinuntahan niya ang lumang kwarto kung saan siya dinala ng dalagita. Nagbabasakaling makita niya ito roon, ngunit nang buksan niya ang pinto ay nakakandado na iyon. Teka, wala namang kandado ito ah. Aniya sabay pinilit na binuksan ang nakasarang kwarto. Maya-maya ay biglang may nagsalita. Bakit mo binuksan ang kwartong yan? Bawal pusukin ng kahit sino ang kwartong yan. Galit na sabi ni Leo. Nang makita niya ito sa likuran niya na may hawak na bote ng alak. Sinama kasi ako ng dalagita sa loob ng kwarto na yan. Dadalawin ko sana siya kaso nakadandado na. Nauutal niyang sagot sa lalaki. Sinong dalagita? Yung mahaba ang buhok na maputi at chinita. Biglang naningkit ang mga mata ni Leo sa sinabi niya. Tila kilala na nito ang dalagitang tinutukoy niya. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang lalaki. Nakita niyang galit na galit ang mukha nito at humigpit ang kanyang kamay sa pagkakahawak sa bote ng alak na dala. Imposibleng makita mo siya dahil wala na siya. Patay na siya. Patay na. At ako ang may kagagawan yun. Ako! Ako! Biglang nagsisigaw ang lalaki na tila nawawala sa sarili. Sa sobrang takot ay mabilis na tumakbo pababa ng hagdan si Hana. Sinundan siya ng lasing na si Leo na patuloy pa rin ang pagsisigaw at pagwawala. Ngunit dahil sa epekto ng alak ay namali ang paghakbang nito hanggang sa dumaos-dos ito at nalaglag. Ungol ng lalaki nang sumayad ang katawan sa simentadong sahig. Halos hindi na ito makabangon sa sobrang sakit na nararamdaman. Bagay lang yan sa iyo dahil masama kang tao. Mamamatay tao ka. Pinaslang mo ang sarili mong kapatid. Siguro yung dalagitang nakita ko'y ginawa mo rin ng masama, no? Siya siguro ang testigo ng ginawa mong krimen. Bigla na lamang nasambit ni Hana sa bibig niya. Ngunit laking gulat niya nang biglang mapakita sa harap niya ang dalagita at agad na nilapitan ang namimilit pa ring si Leo. Labis ang pagtataka niya nang yakapin ng dalagita ang lalaki at nagsalita. Kuya! Kuya! Iyak nito. Liza! Ikaw ba yan, bunso? Patawarin mo si kuya, ha? Anito ng kuya niya. Kuya, wala kang kasalanan sa pagkawala ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, sabi ng dalagita. Ikaw ang kapatid niya na pinaslang niya? Gulat na tanong ni Hana. Ako nga, walang kasalanan si Kuya Leo sa nangyari sa akin. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako namatay. Aksidente ang nangyari sa got ng multo. Napag-alaman ni Hana na nagpakita pala ang kaluluwa ng bunsong kapatid ni Leo sa kanya para ipaalam na inosente ito at wala itong kinalaman sa pagkasawi nito. Ikinuwento nito na noong araw bago ito mawala ay naisipan nitong pagtaguan ang kapatid dahil pinipilit ni Leo na pumasok sa eskwelahan. Kaya nagkulong ito sa aparador sa sariling kwarto. Ngunit habang nasa loob niyon ay bigla itong inatake ng hika. Pinilit makalabas ng dalagita sa loob ng aparador. Ngunit aksidenteng naikandado ni Leo ang lumang aparador ni Liza. Nabalak na sanang itapon nang pumasok ito sa kwarto ng dalagita.
Walang kamalay-malay ang binata na nasa loob ng aparador ang kapatid. Kaya nang atakehin ito ng hika ay hindi na nakalabas at doon na nalagutan ng hininga. Walang nakarinig sa mga sigaw at pahingi ng tulong ni Liza. Dahil sa mga oras na iyon ay lumabas ng bahay si Leo para hanapin ang inakalang nawawalang kapatid. Wala ring ibang nakarinig kay Liza dahil halos lahat ng nangungupahan noon sa apartment ay mga estudyante at empleyado na nasa eskwelahan at trabaho. Mula nang pumanaw ang mga magulang ng magkapatid, ang dalawa na ang naging magkasama at magkaagapay sa hirap at ginhawa. Kaya nang mawala rin ang nakakabatang kapatid ay sinisi ng lalaking ang sarili. Itinuon nito ang sarili sa pag-iinom at paglalasing para kalimutan ang sakit na nararamdaman. Kumalat pa nga ang chismis na dahil sa paglalasing ng lalaki kaya napaslang ang kapatid na wala naman palang katotohanan. Nang magpakita ang kaluluwa ng kapatid ay nagbago na si Leo. Itinigil na nito ang pag-iinom at kinalimutan na ang malungkot na pinagdaanan dahil iyon ang pinangako nito sa kapatid na si Liza. So mga idolo, salamat at sinamahan niyo ako hanggang sa dulo. At sana may natutunan kayo na huwag husgahan ang tao na hindi mo naman alam ang buong storya. Sabi nga ng iba na don't judge a book by its cover. Kaya mga chismoso dyan, tigilan nyo na yan. O mga idolo, hanggang dito na lang ang storya. Salamat sa inyo, paalam. Shoutout muna tayo. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang sa ibaba.